Ngayong gabi, mga kaigsunan, nialata sa atong pagtuunasab. Ang atong title karong gabi na sa atong lesson, Victory Belongs to the Lord. So siguro naman, tanan, ganahan kita nga magmadaogon. We always do things to be victorious. And I hope we have the right perspective sa. And I have to emphasize, okay ng victory ng kalibutan na, pero mas okay gyud kung ang victory kanang mabot gyud ta sa tubangan sa Ginoo. Okay. So, ang atong outline karon, ang una is, of course, ang atong proverb. Proverbs 21:31. And ang atong three items, una is, relying on human strength is useless. So, wala ko ni pulos ang pagsalig sa atawanon lang makusog. And then, ikaduha, trusting in God is what matters most. So, muna ay pinaka-importante ka na siyang pagsalig sa Diyos. And ikatulo, achieving eternal victory through Christ. So, muna yung pinaka-importante po. We should achieve eternal victory and that can be done through Christ. And then atong reflections sa atong study. Okay, so arin na ta sa atong proverb. So, ang atong proverb karon again is Proverbs 21 verse 31. So, sa New American Standard Bible, muna itong mabasa, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. So, diri na ito gikuha kini atong title, no? Victory belongs to the Lord. So, pwede kuno nga, iandamo ni mo ang mga kabayo, kay naman na ilahang paagi sa una, for the day of battle, but yun na, victory belongs to the Lord. Nowadays, maragwa na may magamit siguro kabayo. So, mga armament na, no? Yung mga gabi na kayong mga armas karon nga bungkag nag-building. So, but despite ana, ngayon dia, ang victory, ang kadaugan, iyagapon sa Ginoo. That belongs to God. So, simple kayo na nga proverb. Kita na to nga murag self-explanatory rin. Again, sa unang panahon ng God, kung masdang sila, magamit sila ng mga kabayo. Kapitan sila tas mga salida. Ang mga kabayo, nga, solid, nagamit og mga kanang bangkaw or spear, o kanang mga pana. Ilang tirahon nila ang ilang kaaway. So, siguro, obvious naman siguro din kung siya pinaka-lesson na to. But before I proceed, doon na mo gusto i-share o gusto nga i-share sa ato nga kasi naiwa na ko-mention, how do we relate this sa atong kinabuhi. So, before ta mo proceed sa laing versions, kay more or less pareho ra, kasi na mo gusto i-share. Tagaan pong chance daan, kaya basta masultin na ko tanan, wala na sa mo i-share. Na ba? Wala? Sige, kung wala, padayon ta, no? There is a NLT, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. So, pareho rin. Magulay kalahian, no? Sa New Revised Standard Version, Catholic Edition, the horse is made ready. Instead of prepared, made ready. Iandam for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. English Standard Version, the horse is made ready yapon for the day of battle, but victory belongs to the Lord. Kinilaing term, no? Instead of prepared, made ready, they're equipped. So, murag isang kapa na. The horse is equipped for the day of battle, but victory is the Lord's. So, there instead of belongs to the Lord, is the Lord's. So, iya sa Ginoo ang kadaugan. Sa American Standard Version, the horse is prepared against the day of battle, but victory is of Jehovah. So, instead of Lord, Jehovah ang gamit. And then, sa Hallman Christian Standard Bible, the horse is prepared for the day of battle, but victory comes from the Lord. So, nagagikan sa Ginoo. So, natay belongs sa Lord, murag iyaha sa Ginoo pagdaog. Natoy magagikan, no? Kung magbadaogon ka, nagagikan niya siya sa Ginoo. Sa NIV, the horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. So, nasa Ginoo ang kadaugan. So, ay mga different versions. Ganina is belongs to the Lord, the Lord's, or is of the Lord. Then karon rest with the Lord. The rest sa ISV, the horse may be prepared for the day of battle, but to the Lord goes the victory. So, to the Lord goes the victory. So, nga ito sa Ginoo kung magpaingon ang kadaugan. Sa duay, no, range
The horse is prepared for the day of battle, but the Lord giveth safety. So, lain na term yung gamit, giveth safety. So, before tamo ato sa itong mga topics na mo gustong i-share, that comes to your mind, kasi namin kinang i-share. Wala? Hello bro. Kaya, ay bro. Kung ano siguro like for example bisag unsa pa imong plan, ang plan gyud sa Ginoo mo ay kuan man mo prevail. Then mo siguro nag-ingon nga do your best and God will do the rest. Okay, so thank you bro. So, napailain, nindot to yung share. So, sa atong mga plano, okay man na, pero ang iya sa Ginoo mo prevail. And do your best and God will do the rest. Napailain mo share? Okay, murag wala naman. So, thank you. So, mo proceed lang sa atong mga plano. By the way, napay usa sa King James laing nga term gamit. No? Deliverance. So, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. So, laing term, deliverance. So, with that, no, kita na to nga iya sa Ginoo. Now, kini siya, if you think about this ba, dili ni siya basta-basta nga problema. Kung mo asdang gyud, for example, kanang battle na gyud. In fact, we don't like kanang physical battle gyud, kanang gira-gira. Okay, dili siya basta-basta. Pero yun na, bisan pag ready kay ka, ana nga lisod nga buhaton, kay kini day battle, expect gyud na mga matay, di ba? Di ginawa ang pag wagay gubat nga dili magkay patay mo tabo. So bugat kay ni siya actually nga pwede mo na pangandaman, pero yun dia ang deliverance iya sa Ginoo. So, diri palandaan, we can actually think of more than this. Or sa atong kinabuhi. Siguro, ang atong giatubang nga battle dili pareho aning physical battle no nga kanang mo involve yung kamatayon sa kontra. So, naghantag nga battles kinabuhi. Ganiha no, nakpan niyo sa song katong The Fight Is On. Daghang itong term victory. And then naapoy pa nito nga the right and wrong engaged today. So, we may not be going to a physical battle nga deadly, but we are actually engaged in a battle every day. And kitang Christians, gitawag mo taong soldier of Christ. Soldier of Christ ta. So, kita nag-fight ta every day. Atong gina-fight ang kaaway kung ang iyahang mga paagi. Inside ita kabantay. Dali ra gyud kay ta nga mapildi sa kaaway actually. So, kaya atong nanaon nga whatever problems we have, siguro dili pa as big as this problem kanang battle gyud nga physical. So diha palandaan mahuna ta nga kaya ginas Ginoo, kaya tang taga-ag deliverance. Kana kung kita musalig niya. Kung musalig ka niya, budangot ka niya, kaya gina. Okay? So, sige aron na ta sa atong So, first na tong item there is relying on human strength is useless. Nganong useless man? I think si Bro Joshua nag-isgot na kanina. Yan na na-mention nga ang good sa Ginoo ang mo-prevail. Okay. Sa Psalms 107, 1 and 2, hindi unless the Lord builds the house, the labor in vain to build it. So kung ang balay kuno wala ang Ginoo nagtukod nga na, naghago lang sila sa nawalay pulos ang nagimo. Nagpatukod na. So, diha pa lang ko natadaan sa inyo kasultian nga makaha nga hindi unless the Lord builds the house, the labor in vain to build it. So, unsang pahagi ka nga may mong vain o kawang ang katong gitukod sa katao. Any idea, any example you can give? Example ikaw as a parent kay sige ang trabaho gamot na para matagaan mo brighter future ang mga anak. However, sa iyong pagpalikap mo, nakalimtan mo ang Ginoo, so dili na ka makasimba, dili na ka makaserve sa Ginoo. So, patuloy mo mga effort na didahil mo para sa brighter future sa iyong mga kuhan. Kay, tapos i-base siya in a sense na wala kang mag-priority sa Ginoo, masakit mo hinuon ka, kaya wala naman gitagaan good health sa Ginoo. And the like, sir. Okay, so thank you, Sister Rica. No? So, yung example is, kanang kayod kag mayo para sa future sa mga anak, pero nalimtan ang Ginoo, pero pag Ginoo sa higid mo sakit sa
ato no sa atong pagtrabaho mauna gid ang atong employer kung sa padya ulahin na gyud ang Ginoo. So posible gyud no kung sa imong kinitaan mawara tungod sa sakit for example na makuha. Dili lang ko to diya. Pwede ang mga for example no mga anak dili magtarong. For example, hindi mo dili maayo. So kana useless yan. Kaning house diri parang ato makita physical nga building. We can also use home. Diba? Ano may kalahian ng house and home. Diba? So, mabungkag po ang pamilya. May tendency mabungkag ang pamilya. Daghang paagi nga mabungkag ang pamilya. Labi na pula ang Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? Napay laing mo share diha sa Zoom for example. Kini usang sa kining first one lang usa, unless the Lord builds the house. Napay. Sige, sis. So, unless siguro sir, kung ako ang actions kay rooted sa word sa Ginoo, kay kanang shakeable with breakable. So, mo na siya sir na dapat ang buhaton is rooted ka sa word. So, kung mag-build ka, kay mag-build ka along with the house of the Lord. So, with the church. Okay. Thank you, sis. No? Thanks sa gaminda sa pagdating nga. No? So, muna nga kanunay na agyon Ginoo sa atong whatever ka na to. Kung i-build, no? Build ka pamilya, whatever. Appeal gyud ang Ginoo. Mabita na usay, daghang uban nga murag risk bitaw. Christian na sila, and then sa Old Testament, katrana sa Old Testament, gibawal ginas Ginoo nga makigminyo gani sa laing pili mga Israelites. Gibawal gina siya, nagitawag intermarriage. Kanya, ang reason gina na is, madala sa katong dili iyas Ginoo. Ako gig chance madala. So mura nga risgo kayo nga kung makita ka sa dili members church, and then of course kung nakakaila mo asang member before nimo pamanon kay I would say in the church gani naglisod pa man gani ka og hit no dunay gyapon mga problems nga almost break up ng pamilya. How much more kung wala ang Dios sa mga pamilya. So muna nga kinahanglan nato na siya nga inunaon nga dapat tingin na rooted ta sa word of God. Ang atong mga desisyon sa atong ginambuhat nagay biblical basis. Okay, so thank you sa Sirikan. Napay mudugang from the audience na nasa Zoom. Okay, barag wala man. Kining usa, unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. So, unsa inyong naistorya ni? Unsa inyong example ka ani? O naa ba? Tinuod ba? Nga, kini mga butang nga, hitabo gyud kung ang Ginoo dili mo nagbantay sa syudad, ang watchman, bisag na nagbantay, abti ka nagbantay, pero hindi useless. Natay matag sample ani. Ang kuan siguro bro, itong Wall of Jericho. Okay? Pwede nimo explain partner bro? Ang sa kuan Wall of Jericho kay kuan magit kanang gitugot bitaw gid sa Ginoo nga kanang mabungkag bisag unsa pa siya ka kalig-on, bisag unsa pa siya ka tingkuan pod kanang dagan po og bantay kay di ba pag adto pod sa mga espiya is ipanggukod man gayto sila mga guard pod no, which is nitakas pod sila. So kana bro. Okay, thank you but Joshua. Kan implemento po siya no, ang Wall of Jericho nga ligon kay nga fortification pero nagubak because the Lord was with the Israelites. Naapelain dire. Actually na experience sila ni Malo ito yung kastorya ni. Recently dito na sila si Malo sa Todong LD RRMO. Kanya dunay spokesman ba? Naigisulti. Nag-brag siya about ng lapu-lapu na way sunog. Wala kayo sunog. Naa magaling. Gamay ra kayo. And compared sa Cebu City. So, unay kan ba kay tungod kay prepared sila. Pero nakita nato gasunod pamangani ang sunog noon. Dako nung kaayo. Diba? Wala mo na ma-relate na dito na siya sa kan ba kining mga panghitabo karon. Yes, prepared sila. I know. Natay kauban sa UP sa nga faculty nga ni-share sa ako nga na may dawat sila sa katilang project dira sa Cebu City, medyo dili lisod sila makasod. So muna nga during the talk daw sila ni Malong po nakakadto ni mo to mura gibrag niya ba nga
ready sila. Kaya tanawa Cebu City, sige sunog, nya, sa Lapu-Lapu daw, if naa man galing, mawagtang ra, dili nyo siya mudako. Yung sila na sila mga partner, nakaready na yung mga tank nila. Mga sitsi-sitsi ba, mga tank. Then ang mga, ano to, mga relief goods, prepared. Ah. Pero I understand kay, actually, katong again project dia sa UP, sila pong gidawa tong murag nakatabang puto supposedly silang concept of being prepared. Kay panon to siya, pambibedio niya, ilang gidawat po ba. So, I would say prepared din sila. Dili ta mo discount the possibility of being prepared. Pero, makita na to nga pwede gyapon malamangan. So, meron no, makita na to nga gahapon pila to ka houses, 600 or pila ka thousands ang affected. Nga dili lang kahapon. Sa the other day pa. And then, para ba to kanang naparinti nila ni Brad Alan. So, kana, makita na to ba nga na mga casualty and so on. So, what gives siya problema ang preparation? Kinahanglan kita mag-prepare. Pero mo na nindot na ginta, kung prepared ta nga, of course, the Lord is with us. Kung ginapaka nindot na situation, prepared ta with the Lord in our side. Kaya we may be prepared as maybe 100% prepared ta, but with me unless the Lord guards the city, ang watchman stays awake in vain. Napoy mas dako na siya nga katong Yolanda. Grabe man preparation nato. Pero nakita nato nga grabe casualty. Wa gyud makayanay ang preparation sa city government or even national government. So, nga na ba, no? Kung wala ganing Ginoo sa atong mga preparations, medyo okay kita kawang yun. The best thing yun is, whatever preparations we have, God is with us. Mga na siya, no? Atong ialaw ng Ginoo mo'y control sa atong kinabuhi. Ang gabantay sa ato, kung nagagiya sa atong mga plano. Sad mo kay labi na mga bright ng tao, di na sila mo ilag Ginoo. So, they may be good at planning, no, because of their intelligence, pero kung wala na yun ang Ginoo lagi, ang mga tao, for example, di nila Ginoo, so wala ang Ginoo sa maong lugar, sayang ang ilang preparations. Okay? So, I think you can give more examples. Daghan siguro makita na itong examples. Actually, katong after sa Yolanda, medyo kampante na to sila ato, gani na to usa ka panpod, laing bagyo nga gamay ra. So, ila po tumurag, wala kay nila to gikan kay gamay ra. Pero daghan nga matay po ato diri sa south. Dili pa to udet. Kan lang yun. I forgot the name. Basta dili kayo dugay after Yolanda. So, daghan gyapon nga matay. So, bisan pa og kanang mura kila tong wala kay nila pangandami tungod kay gamay ra di ko pwede sa Yolanda. Wa gyapon. Lusot gyapon ang kadaot. Anyway, ang sunod, more ma-relate ni si Gingon ni Sis Erika kanina. It is vain for you to rise up early or to sit up late. So, katong kayod ng kayod. Di ba? Rise up early, meaning sa iyo kang mata, late kang patulog, kay trabaho. Ngayon dia, mo itra kuno kag bread of sorrows. So, huwag kaong kuno ka o pinapay nga kuno sa mga kagulanan, ang naghang mga problems nga na-involved. So, kaya ang rason daw is, for he gives his beloved sleep. So, makita na ito nung kung pinangga ta sa Ginoo, tagaan patag saktong katulog. So, again, I'm not saying bati ang pag-rise up early. Bati ang sit up late. Ayun ko may nga na. In fact, sa Proverbs 31, katong woman dito, gi-praise man to siya. Nga, grabe kayo siya o kanang buntag pa sa'yo, nagtrabaho na. Basahan na ng Proverbs 31. Mao na siya ang content. So, dili sa'yo, kung nga niya itong buhaton, masayop lang yun siya kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Just like any preparation. Bisag usa like ito, ang city, i-claim na prepared sila. Di ta mo duda na prepared sila. Wa ta nga di sila prepared. Pero mula gana, kung Ginoo wala nagauban, useless ang preparation. Just like sa verse nato kanina. Ang horse may be made ready for the battle, but victory cannot belongs to the Lord. Okay? So napang may dugang nga akong i-share. Isa mga stories pa sa Old Testament, yung mga battle sila, nila, batalo sila sa battle. Kasi
pag nagkakaroon sila ng kasalanan. Pag nagkaroon sila ng forgiveness sa Panginoon, nakawin sila sa Panginoon. So, pag ang Panginoon nasa kanila, doon na ano sila. Pag nag-bless sa kasalanan, sunod sila sa Panginoon. Ang Panginoon, nasa kanila. So, nawin sila sa Panginoon. Yes, it's true, no? Thank you, Balo, no? Yes, sa Old Testament, daghan kayo mga cases na kung sila faithful sila sa Ginoo, muwin gid nila ang battle. Pero kung mubiya sila sa Ginoo, pildi po sila sa ilang battle. So, daghan kayo mga example na nabasa sa Bible nila na po sa mga pilder. Kana, bisag mga Israelites, noon gina sila nga fighter. Pero mula gina, kung wala ang Ginoo nila, pildi po sila. Kung na ang Ginoo nila, the Lord fights for them. O ang Ginoo na nagkik-away la, usaga ni sa nitabo katong, if you still remember katong usa ka syudad sa Jerusalem gi-siege, gipalibutan na. Unya ato din ay lepers gani, upat ka buok, nasa sa gate man, kaya din nila pwede suod. So, naghunahuna sila kung matusod, mamatay, kaya pagkaon. At dito sa camp sa mga Syrians, pwede patyon o pwede buhion sila. So, ilang i-choose katong muadto sila dito sa camp. So, they're surprised, walay tao. Pertinagahan na ang pagkaon, mga kaptangan, pertinagahan na. Ang ibuhat sa Ginoo, ipadahunugan ra murag kusda ko nga army. Murag ni asdang nila ba? Tungo sa kahadlok nila, karatil og dagan, wa ang mga kabayo bibilin. Kaya siyempre no, kung magsakay kabayo, ang ibawaan mo ginang naay gadagan. Pero kung magdagan sila ang tiniil lang or whatever, dili kayo halata. Kay gabiin naman to. So, gana ang Ginoo fought for them. Okay? So, thank you na i-share. I don't know, napabala ang budugang. Okay, kung wala na, no, magpadayon ta. Diri sa usa sa example po nga dako kayo kining Egypt. So sa chapter 14, 5 to 6, now it was told the king of Egypt that the people had fled. Tuging na si Pharaoh nga namiya na ang mga Israelites. And the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people. And they said, why have we done this, that we have let Israel go from serving us? So they made ready his chariot and took his people with him. So ang hidre, ang katong Pharaoh, iya ko nang giandam iyang chariot, no, kaya sakyanan, and then, of course, kabayo niya po yung birana, nagdasik niya mga tao. Verse 7, also he took 600 choice chariots. So imagine, no? 600 choice chariots kadaghan. And all the chariots of Egypt, bilang katong iyaha, ang pinili niya, 600, napay uban na chariots of Egypt with captains over every one of them. Verse 8, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel, and the children of Israel went out with boldness. So, mudritso na lang tayo sa verse 30. Verse 30, thus the Lord saved Israel. So, to make the long story short, katong mga Egyptians nga ni-follow sa mga Israelites, we know the story, nga nisunod sila sa mga Israelites, when the Israelites crossed the Red Sea on dry ground. Pagkagawas na sa mga Israelites, balik ang siyang tubig. So, nangalumos ang tanan. In fact, galisod sila dagan, itigag na problema ilang daganan sila mga chariot actually. So, nakahuman ka, nakalabaw ka ng mga Israelites, pagilabang na sa Israelites, gibalik ang dagat, so nanglutaw ang tanan. So, the Lord saved Israel that day from the Egyptians. And Israel saw the Egyptian dead on the seashore. So, he washed out. Verse 31, Israel saw the great work that the Lord did against Egyptians. So the people feared the Lord and believed in the Lord and in his servant Moses. So, dahil makita na ito, klaro mo na yung Ginoo ginag-fight for them. Okay? So, kining mga Israelites, wala sila capability to fight. Okay? Slaves na guni sila. Slave na guni sila, di ba? Kung sa may makuha sa mga slaves, kung sa may naan nila. Pero, ang Egyptians ng mga dato, daghan kay chariots, daghan kay mga sundalo, and so on, wa gyud makapildi sa mga Israelites kung ang Ginoo na ang nagtabang sa mga Israelites. So munay usa sa atong nanaw nga kung ato lang strength again, useless siya kung wala ang Ginoo. Dire dahil example gi-share ni Brad Bong last Wednesday katong Sennacherib, no, nga king of Assyria.
So, there is that garbo kay siya because daghan na kayong mga nasod nga napildi nila ang mga Assyrians. So, muna dire giyang giingnan ang iyang tao, ang gipaingnan si Hezekiah. Thus you shall speak to Hezekiah, king of Judah, saying, do not let your God in whom you trust deceive you, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. So, muna yung yun yan. Ingna si Hezekiah, ay pagpailat sa Diyos nga imuhang saligan, nga mag-ingon kang Jerusalem, dili mahatag sa kamot sa mga Assyrians. So, look, you have heard what the kings of Assyria, so dili lang si Sennacherib, mga predecessors pa niya, have done to all lands by utterly destroying them. And shall you be delivered? So, muna yan, shall you be delivered? So makita na ito nga mga Assyrians, grabe na kayo o track record as to fighting, nga nidaog sila. Then, have the gods of the nations delivered those whom my fathers have destroyed, the Gozan and Aram and Rezeph and the people of Eden who were in Telasar. So may pumunta na, ang ilang mga gods, katabang ba nila? Where is the king of Hamath, the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, Hina and Iva? So, muna, ipanghambog niya nga grabe sila o track record of defeating different kings. Siya, defeating several nations. O the God of the nations daw wala katabang gani. So, and then, of course, nagyan naman natin last Wednesday. So, dire, for the sake of those wala maka-attend, last Wednesday, muna. Verse 35, and it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. So, muna yung ipamatay si Ginoo. 185,000 nga nakadaghan. One night. I don't know, nabay gubat nga na karon bisan pa sa ilahang kining mga high-tech nga mga armas. Pero dire, the angel of the Lord was able to kill 185,000 just a certain night. Then, when the people arose early in the morning, there were the corpses, all dead. So, kung mga tao, mga Israelites, pagkabuntag, nakita ang lapit, pinaghanang patay. So, Sennacherib, king of Syria, departed and went away, returned home, and remained at Nineveh. So, muna yung gibuhat, ulit na lang siya. Nawa niya panghambog. And then, sa 37, now it came to pass, as he was worshiping in the temple of Nisroch, his God, that his sons mismo, Adramelech, o si Sherezer, struck him down with a sword. So, makita natin rin nga iyara mismong anak, nuniunay patay niya. Samtang nagsimba siya dito sa temple ng Nisroch. And they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. So, makita nato na although grabe na kayo ang ilahang experience of defeating the nations, pero wag yun nila magbuntog ang Judah because God was with Hezekiah. Diba ang magsulot sa story ano, si Hezekiah gani katong buutan na kay Hezekiah, and then when he was about to die, gingnan siyang mamatay, hilak siya, and then siya, remember how wholeheartedly I conducted myself before you. So, and as a result, God added 15 years to Hezekiah. At the same time, ang promise ato nga, i-deliver siya from the Assyrians. So, muna siya actually fulfillment sa gisaan sa Ginoo dito sa Isaiah 38, no? Nga ayuhon siya at the same time mapil din niya ang Assyrians. Okay? So we have two examples already. I hope that's enough for us to understand nga human strength useless siya without God. Nga katong nag-rely sa sword ingon ni Christ. Kini siya katong night nga gidakop si Christ, and then suddenly one of those who were with Jesus reached out his hand and drew his sword, struck the servant of the high priest and cut off his ear. But Jesus said to him, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. So makita na to, applicable yung kay Sennacherib ni siya. In fact, ipatay siya by the sword. Makita na to kanina sa previous verse, no? Direct, ipatay siya with the sword. And of course, sword yung gamit sa pagpatay po sa mga punta nila. So diyan, nakita na to, nga dili ta makatras sa mga butang like sword or whatever armas na to karong panahon na. No matter how high-powered ba na siya, so kung sa pagka-high-powered na siya, pwede siya ngayon mapildi kung ang Ginoo na okay na sa atong side. So again, sa ako na yung kanina, kung kini mga butangan binagko kayo kaya sa Ginoo, hindi ba kaya sa Dios sulbaron ng atong mga problema.
kung kita nakakanunay sa iyang side. Okay, so anything to add? No? Ano about relying on human strength is useless? Kasi na mo gustong i-add? Okay, kung wala, so let me proceed na lang. So trusting in God is what matters most. So kisa makita niyo mga example, there are many. No? Can you give some examples sa Bible nga nagsalig siya sa Ginoo pero the impossible or invincible, so we say, di kaya gid niya. Na amoy mahunahunaan ng mga examples. Okay, so ingon ni Sir Ka kang Job. So, yes, familiar man ta sa story ni Job. Grabe na kahit kung iyahang ang mga nahitabo siyang kinabuhi, pero nagsalig yapon sa Diyos. And in the end, idoble pa ang iyang nawa. Of course, lisod, di kayo ito dawaton. Knowing ba na, or kanang experiencing tanan ni mong anak na hurot, hindi siguro is question ka kung naabay Ginoo, naabay Diyos. Pero si Job, wagi siya mo question. Ingon na siya, hubo man ko gikas tagwangkan sa kong nanay, hubo sa kong mabalik. Okay? Nya, sa dihang gitigaan na siya kubag-kubag gikan sa lapalapang at sa iyang alimpulo, ingnan gisi siyang asawa. Mabilin pa kasi mong integridad. Force God and die. Tungluha ang Ginoo, din kamatay. And then he just speak like foolish woman. Siya madawat pa dita sa mga maayo, niya dita madawat sa mga bati. So diha makita nato nga siya nisalig siya and he was victorious. Lagi siya ingon nga nahutdan, kundi naduble pa noon ang iyahang nawa. Napay lang mga example. Si malo si Gideon. So unsa may gibuhat ni Gideon? Okay, naamanis mga Sunday school. Sige, share ko na si Gideon. Parang mas marami kaaway nila. 300 na lang kay Gideon. Prepare sa kanila ng yung lamp nila, yung trumpet, and then the dwarf, they pass to So, parang less effort lang ginawa nila. Yung according sa sinabi ng Panginoon, ang mga kaaway nila, sila rin naglaban. Pina-break nila yung lamp nila, umiyaw sila, alam marami silang kalaban. Then, parang nagulo yung mga kalaban nila, sila na nagbatayan. So, nanalo yung mga nila. Okay, so nindot yung story ko share na lang. Thank you, anak. Yeah, nagpatayan na noon ng mga kaaway. Yeah. Nag-involve pa man to gano'n, di pa i-testing pag itong mga tao sa nisayad sa Ginoo. Ipainom. Painom sa tubig. Diba? Nya katong ni pasar mo to katong nagsalig sa Ginoo. So, nindot nga story. Pa ba? Yeah, normally katong mga examples, mga dinagko, no? It's a group. How about mga individuals? Okay? Isa? Si David. Si David. Siya gina si David. Napay lain aside from David? Yeah, si Abraham, no? Nidaog mo gito siya sa mga katuyang giilog ang gikuha niya si Lot. So, isa po na. So, Abraham. Natay two examples there. One of them is David. So, ibawag kita ng David and Goliath na story. Pero tara na to, no? Padre kung trusting in God, no? And then David said to the Philistine, "You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you defied." So, kita na to dire nga kining kontra nila, dili lang kining Philistine dire si Goliath ang pasabutan niya. Kibaw kita si Goliath was a giant. Niya si David, ordinaryo ra nga tao. So, makompare na to ang stature palandaan, no? Ang gidakpon sa lawas. So, murag lisod di kayo, tildihon na siya nga dako kayo. Plus, with the kanang battle gear, no? Na siya sword, na spear, javelin, and napaminggan ni siya taming plus breastplate, something like that. Anyway, ayun siya, niyari ka na ako, ingin na pero ako, I come in the name of the Lord. And then verse 46, "This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear,
for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. So dali no, hindi ang Lord wala naga-save pinaagi sa sword and spear. Kaya ang battle iya mas Ginoo, so kana nindot kayo siya nga makadaog gyud ang Ginoo. Magipildi ang Ginoo supposedly. Okay, niya na to. 48. So it was when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. Then David put his hand in his bag and took out a stone. So imagine a stone, isa lang. He slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead and he fell on his face to the earth. So nakita na to, usa lang kagamayng bato. A little stone, nalay kanta sa mga bata. May dala siya, a little stone. Gamay lang bato, pero nakatumba sa higante. So, dire, imposible na may tabo kung si David wala kaniya maguban ang Ginoo. But gidefied man sa Philistine ang Ginoo, niya, ang mga Israelites gani, hadlok na kay dili na kaya, but si David, niasdang din siya in the name of the Lord. So, dire, makita na to nga usa versus daghan. Daghan ni siya kayo kay army man ang kauban actually, pero ang paunag asdang kato lang si Goliath kay mo may pinakadako. Pero natag na si army. Di ba nang sa David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. So kana usalan siya ka tao pero kaya niyang mapildi ang nasod. Ang ilang pinakahero patay man so dagan sila. So kana sa example individual lang. There is a verse 15. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. So wag gani sword. Therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword, drew it out of its sheath, and killed him, and cut off his head with it. And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled. So makita na to, nga dili na si Goliath ang kaaway ni David actually. Daghan dito mga army sa nga wasdang. Pero ilang ipauna lang si katong ilang champion, katong Goliath. Pero pagkamatay, apet yung karakter dagan. Pero yun da, makita na to, wala said sword, ang iyang iputol sa liog sa katong higante is the sword of the higante mismo. Di ba? Kung naunay sa iyang mismong sword. Okay? So, this is one example. Napabalaing example, more individual, napabalain. Kasi na ay ganahan mo add, kasi na mo yung nahununaan nga example pa. Wala man. So, dire, si Daniel. Nya, ang nindot pag yan kay Daniel, although nag-inusara siya, pabig siya nag-inusara. Pero the situation called for it ba nga mahitabo nga siya na lang usa. Sa mga tao nga side, of course, God was with him. But kini siya, anong kanta nga, dili lang siya usa supposedly. Patundra ng story sa Daniel 6. So verse 10, before doon ay kana siyang decree na designan si King Darius or Darius. So, nasa designan nga decree, kada nga decree is dapat ang tao din na pasimbahon sa ilang Ginoo, no? Adto lang sa king. So anyway, now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. Ulit taon siya. In his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day. So katuloy in taon siya, nagbalik-balik ug pag-ampo. Kay namiligro na sila. Dili na sila pasimbahon sa Dios. Dili na sila pwede mo ampo ngadto sa Dios. Kanya dunay punishment nga ipakaon sa leon kung masakpan nga mo simba sa ilang Dios. So, old man, yun rin, no? Despite sa decree nga na take effect na, kampo gyapon siya, hindi prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. So nabatasan niya nga magpaampo, magpasalamat sa Dios. So iya gyud akong gibuhat, wala mausab, wala siya matinag sa danger sa iyang kinabuhi. So dire kung kayo kana delikado na kayo kinabuhi. Nang pasalamat kita karon kay wa ta mag-experience ng ani nga di ta pasimbaho na sa Ginoo. So I hope we take that advantage no nga we are free to worship God. Anyway, then this mean itong mga tao nga pangitag ikabato nila kang Daniel assembled
Nagtigom sila and found Daniel praying and making supplication before his God. So muna yung nakita, nasakpan siya, si Daniel, sa mga tao nga punta niya. And they went before the king. Katong mga tao ni adto sa hari and spoke concerning the king's decree. Ingon sila, have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions? So, ilang gipahimo, ilang gipa-approve by the king, pero ilang gipahimo niya karon na sila way nga ma-accuse nila si Daniel or mapatay nila si Daniel. And then the king, of course, hari na siya, di siya pwedeng mamakak because he just signed this decree. So the king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. So dili na to mausab, kay nahatag naman to, signed naman to. So diha palandaan, pertinag yung kiligruha ang kinabuhi ni Daniel. Karon, verse 13, so they answered and said before the king, that Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard for you, O king, or for the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day. So, yung ilag yung i-accuse sa Daniel nga, kanabi itong bihag ikan sa Judah, nga si Daniel. Dili na mo respeto sa imuhang decree, ng imong gisaynan. Sige gyapon siya ampo sa iyang Ginoo, katulo pa sa kadlaw. And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself. So, nganong na-displeased man siya? Sa iyang kagalingon. With himself man. One, sir, tungkol kay ang tao sa sir ka na yung ampo ra sa Ginoo, pero mampo. Ito din, tungkol sa iyang designan na decree. Yeah, it's true. No? Kaya actually, maganda ni, mura na siya gapon sa ato karong panahon. Naidaghan mga advocacy, hibuong balaod. Bisag dili na gyud siya maayo, pero ang number mo daw. Okay, democracy man. So, number sa na monarchy, no? Pero lang gid mga tao nga daghan kayo, muna mo push ana, usahay mapugos lang ka as being the head of the country or nation nga mo sign kay for political reason po. So, mo ni si nitabo pod kang Darius o Darius nga napugos siya sign sa mga duso nga decree sa mga dautan nga dili mo ilang Ginoo. And then kibaw siya nga si Daniel dili angay isilutan supposedly. So in other words, in this story, kini si King Darius was with Daniel actually. Pero wa siya beyond his control kay again ang tao ipapasign siya nga design na siya. So ang yahanan ni even kini nga king trusted in the Lord na lang. Okay, beyond his control naman, no? So tanan na. So yun na. And the king, when he heard these words, was greatly displeased with himself and set his heart on Daniel to deliver him. So nangita, naguna-una siya usaon niya ni pag lingkawa si Daniel. Okay? And he labored till the going down of the sun to deliver him. So nagsige siya pangitag paagi nga unta dili si Daniel mapatay. So this one dili lang usa si Daniel pero fragmenta nga individual kay naay ang king was with him actually pero ang king nahimong inutil because of the decree nga iyahang nagisayna na. So tanan na to verse 15. Then this man approached the king and said to the king, "Know, O king, that it is the law of the Medes and Persians that no decree or statute which the king establishes may be changed." So ilag yung gamitan yung ilang mga political stand, no? Dili pwede na. So again, wala nahimo si king. So the king gave the command, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke, saying to Daniel, "Your God, whom you serve continually, he will deliver you." Wala na mahimo si king kay again, mo manay balaod nga nahimo na balaod dapat tumanon. And then kini nangita gyud tawag paagi ang king nga dili na labay si Daniel do sa lions din. So ato kung makita dire no nga sometimes sa naginusara ta naa day ubang mga tao nga ni side pa nato wala takibaw.
Pero sometimes lang sila mura sa inutil ba kay daghan kayo pito, for example, daghan na kayo ang ni go against sa ato nga murag ganun thinking nato wa na ni side nato pero maulaw sila mo di sila ganahan mo stand because of the majority nga mo go against sa ilaha. But I hope no nga sila they will also invoke the Lord for our safety. And then I hope mahitabo ko na sa ato nga naa pa din mga tao nga na mutuo sa atong side. Anyway, verse 17, then a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the signets of his lords. So daghang bili lang kay iya sa katong hari sa iya pong lords nila. Murabag sinit. That the purpose concerning Daniel might not be changed. So wag siya nahimo. Now the king went to his palace and spent the night fasting. So imagine, no? Ang hari nag-fast siya. And no musicians were brought before him, and his sleep went from him. In other words, wag siya katulog atong gabi una. That's how he cared for Daniel actually. So nagpuasa siya, kulay lingaw-lingaw. Bisa kita naman siguro, di gyud ta katulog ang gabi una. Kay naghuuri kag unsa na hitabo ngadto kang Daniel nga dili deserving to die. And then sa 19, then the king arose very early in the morning, so sayog is buntag, and went in haste, nagdali gyud to the den of lions. Verse 20, and when he came to the den, he cried out with a lamenting voice. So naglament pa siya, no? Parang naggulanon pag iyang pagtawag to Daniel. No? The king spoke saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? So, itry lang yung nagtawag. Kaya isa mag-expect nga di siya uhot dos mga lions dito. Diba? So, muto nga, paano yun? Kaya siyang iyaging gisayog adto, nagdali-dali ko siya, and then iyang tawag nga ng lamenting voice. No? Magulanon kaya siya nagtawag kan Daniel. Kaya siyang wala na siguro. Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lions' mouths so that they have not hurt me, because I was found innocent before him, and also, O king, I have done no wrong before you. So dire nakita nato nga even ang kining impossible, mahimo yung possible with God. If God is on our side, magsalig lang kita sa Ginoo, it really matters. So muna nga, trusting in God is what matters most. So, nakita nato dire nga sa nahitabo, I hope di na to kalimtan ang Ginoo nga kaya niya even the impossible, because with God nothing is impossible man. So ayun, nakita natin, no? Nga doon ang mga situations like that, pero tanggapon, God was able to deliver Daniel from the lions nga expected yun nga mamatay siya. So dinanta mo ka sa storya niyan, of course the king was happy nga buhi si Daniel. So diya nakita na to nga napagili tao nga ni side with Daniel. Kanya ito, tungod sa situation, awa siya nahimo, he trusted in God na lang. Salig na lang siya sa Ginoo, and then nag-fast siya and so on. Awa ko'y mawa siya kasi nga basin yung gikaon. Thanks be to God, safe again. Okay, so may lain nga individual, example, basig na ganahan mo add, basig na may nindot nga i-add nga sa story. Okay, kung wala. So, nakita na to kanina mga earthly victories to siya. Pero ako lang emphasize po no nga sa akong ingon kanina sa start nga kitang tanan ganahan mo bitang victorious sa tanan ng gibuhat. Nining kalibutan na okay lang gyapon na we are victorious in some way. Pero what is more important yun is kining eternal victory. Makuha ang tanato eternal victory. Kaya kining mga earthly victories passing ra gina. Daghan kayong mga tao sa una nga dagkog mga titles, labi na sa boxing. Pero in the end, they end up suffering. May uban nga nangamatay nga luoy kayo. Ay di na akong mention sa kano kay karaan ko to basta mo kailan. So may mga nga namatay di kay dugay, luoy kayo ang kamatayon. Pero they achieve kanisang victory, earthly victory sa ilang mga pag-fight or whatever mga endeavors. No? What is important is kung victorious to dire, dapat victorious po ta dito sa langit.
In other words, we'll be able to reach the presence of God. And you may say it's difficult because may difficult ganit diri sa kalibutan, kung sa pagka sa langit. Then, yung subtitle na to, Achieving Eternal Victory Through Christ. So, pinagi kang Kristo, kaya na siya na to. Kay, nga sa Old Testament katungtungan, through God, or most like si Christ, or angel of the Lord dito, kaya mo yun nga ma-achieve katong mga impossible. So, bilita mo salig sa itong mga riches because, ingon diri, riches do not profit in the day of wrath, even the judgment day. Dili na gina siya magamit itong kadato. God will not allow us to enter heaven because naghantag material things na kuha sa atong paningkamot. Dili na siya magbasihan na, no? But in the righteousness delivers from death. Okay? And then, sa akong yung kanina, through Christ, dili imposible because Christ came already. So, He's willing to give us this victory. And while we were still helpless, because of sin, helpless ta, yet died at the appointed time for the ungodly. So, klaro na siya nga, Christ died for us. So, it's a matter lang of accepting yung grace na iyang pagi, o pabilin sa nga faithful and mag-serve sa Ginoo. Very sure ni Paul ang mga Christians nga kitang tanan mabanhaw man gyud, pero dunay mga pagkabanhaw niya nga kini pagkabanhaw mga ka nagi victory. Minsa the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So kada bitangtang naman ang sa Ginoo ang law, tungod sa clause, no? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, nanay victory through Lord Jesus Christ. So, gibuhat na ni Kristo gani. So, lako gitag chance nga makabutan na. So, therefore, my beloved brethren, be steadfast. So, dapat faithful ta. Di ta matarog. Dili ta madala kung dunay mga pagbira. And then, always abounding the work of the Lord. So, kini may usa na to, subidahon kayo. Sometimes, maybe be standing steadfast. Di mo babulta. But basta nagkulang pa diri sa abounding the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So I hope, dili lang ta steadfast, dili lang ta immovable, we also abound in the work of the Lord. So kana sana sa maghatag natong assurance that we will receive this eternal victory through Christ. Okay, nya diri last verse nato. Ako nang hatag recently, katong the truth will lead us to victory. Nga diri ay tendency gyud nga mugamay na lang ta tungod kay mabira, madala. Dili nag-steadfast, dili nag-immovable ang ilang state. So, labi na gyud kung dili kay ta kasimba na, for example, tendency na mawa gyud ta. Then, Henry, sa Sardis, nagtabo na siya. However, you have a few people in Sardis who have not sold their garments. They will walk with me dressed in white because they are worthy. The victor, so katong mga victorious, mga tao nga ni padayon, ni lahutay gyud, will thus be dressed in white, and I will never erase his name from the book of life, but will acknowledge his name in the presence of my Father and of his angels. So, dahil makita na to nga bisaad gyud na atong mga nga nahisulat na diya sa libro sa kinabuhi, dili niya papason kung kita magapadayon. So, karon nasugdan na nato, nakuha na nato ang gasa ni Kristo, ato tay padayon nga makuha gyud ning eternal victory. Wala man namang tudlang Bible good nga once you saved, so padayon ta. And then, if ever di pa ta steadfast, dapat steadfast na ta, no? Barog ta nga maligon o upright sa atong mga previous lesson. And then, immovable, di yun matarog. Sa kung sa may tabo sa atong kinabuhi. Sa may tabo sa mga pagbira, sa kaaway, di ta madala, no? And then, ang last is katong abounding in the word of the Lord. So, diha, atong padaghanon, karang daghan mga taong luwas. So, diri lang ko to, dito na lang ta sa mga reflections. Una, do we always trust in our own ability or strength when we face hardships or difficulties in life? So, kung mao na ang atong ginabuhat mga igsoon, I hope atong usbon atong perspective from now on. Whatever problems we have sa atong ginabuhi, sa mga kalisdanan, mga problema, atong i-entrust sa Ginoo. Okay? Dili ta mag-trust sa atong kagalingon. So, mga all the more nga moduol tas Ginoo because we need His strength. We need His capability to solve our problems. Okay? Next, do we give up our trust in God when things really get rough and they are seemingly hopeless already? So, na mga times good, nung itang mga na paglaom and so on, ayaw gid tuo nga wala paglaom. With God, nothing is impossible. So, kung hopeless na, imposible na, kaya pa gyud, salig lang gyud sa Ginoo. And kung ang Ginoo is with us, pwede ra gyud na nga mahitabo
ang imposibleng mahitabo. Next, do we allow our problems in life to hinder us from achieving eternal victory through Christ? So ayaw punta nga samtang buhi pa tayong mga Christians, daghang problema sa kinabuhi maabot sa ato. Ayaw unta itugot nga makababag kana aron dili ta makakabot kini gitawag og way katapusang kadaugan nya sure ta makuha kung si Christ is with us. Pabilintang faithful to Christ. Okay, so diha lang po to mga igsoon, no? Salamat sa inyong panahon, salamat sa nag-share, si Joshua, si Malu, si Erika, and others, ano ba? Si Rachel. So, thank you and thank you sa mga namina.